Goodie guys, nandito tayo ngayon sa Motorstar Better Living Parañaque. Kung trip na trip mo ang looks ni Click, pero kapos ang budget, no worries dahil nandito naman si Motorstar Easy Ride 150cl. Ito po yung pinakabago niyang version dahil galing siya sa carb type, ngayon ay fuel injected na. For full details, tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Isang budget meal scooter na naman ang isasali natin sa ating listahan. Ito nga ang pinakabagong version ni Easy Ride 150cl. Siya po ay isang fuel-injected scooter na 150cc. Pero take note, yung carb type niya ay existing pa rin at mas mura pa ng 7,000 pesos. Kung gusto nyo po ng full specs ng kanyang carb type ay ilalagay ko po dyan yung kanyang link. Pasadahan muna natin ang mga pagpipiliang kulay. May tatlo po tayong option. Una po yung kulay red, nandyan din po yung kulay black at yung napakalinis na kulay puti. Kilatisin natin ang motor na to dito sa kanyang front wheel. Meron po itong same design with Honda Click V3. Ito naman po ang distinguishing factor between 150cl na carb type and 150cl na FI. Dahil si carb, ang kamukha naman niya ay yung V1 ni Click. Ang kanya namang paint job ay very neat din. Matte black ang kanyang finish. Kung mapapansin nyo nga ay meron itong wire para sa kanyang speedometer reader na kay Click ay nandun sa kanyang rear tire. Speaking of tires, meron po itong size na 80/90 by 14. Angat naman tayo ng konti dito sa kanyang fender. Kung papansinin nyo nga ay mataas yung cut ng kanyang fender sa kanyang likod. Pero okay lang dahil wala namang butas yung plastic na nakaharang dun sa kanyang body frame. Doon naman sa quality nitong ating fender, hindi siya makapal pero flexible naman siya. Okay rin yung finish ng kanyang pintura at yung kanyang design. Ang atin palang suspension ay naka-telescopic fork. Medyo payat lang to ng konti dun sa kanyang kamuka. Dako naman tayo dito sa kanyang left side. Nandito po yung kanyang braking system na naka-disc brake na. Hydraulic single pot caliper. Meron nga itong 3mm thickness. Magkaiba po ng caliper color yung FI at saka yung carb type dahil red po siya. And both have the same design dun sa kanilang kamuka. And if they are perfectly fit, hindi ka na mahihirapang mag-upgrade dahil napakadaming design na ang available. Pwede ka nang magpa-big disc o kaya pudpud lang yung stock na rotor disc mo, ay marami ka nang pagpipilian dahil sa existence ng kanyang kamuka. Check naman natin itong kanyang side profile. Meron na itong bold and sportier decals versus sa carb type. Ang kanyang mga ilaw ay same pa rin. Ito yung kanyang signal lights nandito sa medyo malapit sa kanyang headlight. At ito namang itim na plastic na ito ay carbon type yung design. All LED na po ang kanyang mga ilaw kaya less consumption sa kanyang battery. Sa decals, meron namang nakasulat na Easy Ride 150cl. Lipat na tayo dito sa kanyang headlight. Mapapansin ninyo ay naka-split type na to. Ang benefits naman nito ay hindi nakasilaw sa kasalubong dahil ang kanyang beam ay mas nakatutok sa daan. Samahan mo pa yan ng projector light, hindi lang po dalawa kundi quad projector light itong si Easy Ride 150cl. Mas maliwanag at solid ang buga. Meron din itong daytime running light. Doon naman sa ilalim ng kanyang headlight assembly ay meron din po siyang winglet. Kung tatayo ka naman sa may bandang left side, ayan po yung kanyang itsura. Check naman natin yung kanyang handlebar. Mga buttons naman na andito, andyan yung kanyang dimmer option or yung kanyang high and low beam, busina at yung kanyang turning lights button. Sa kanya namang harapang fairings, ito ang makikita natin. Meron siyang emblem na FI Euro 4. Ibig sabihin, mas less ang kanyang carbon emission kaya mas eco-friendly. Sa atin namang grip, ayan po yung position ng ating kamay. Sa tip end naman ay bakal. Goods naman yan dahil yan po yung unang magkakaroon ng contact sa sahig in case na matumba yung motor. Isang feature pa na maganda dito ay meron na rin siyang handbrake or park brake. And of course, isang feature na useful ay yung kanyang passing light. Kapag sa harap ka naman tumayo, ay yan po yung kanyang itsura. Maangas na rin at masungit. May decals na rin na Motorstar dun sa kanyang handlebar sa maitim na plastic. Sa kanya namang left side, ito po yung ating makikita. Ang mga buttons na nandito, push start button, headlight option, at yung kanyang kill switch. Ang itsura naman nung kanyang cockpit ay same na same dun sa kanyang kamuka. Naka-digital meter panel na rin ito, na capacitive LCD display. To navigate naman ay meron siyang button para sa kanyang select and set.
Ito naman ang itsura ng ating ignition. We have steel mechanical key. At dito mo na nga rin bubuksan yung kanyang upuan. Ang gagawin mo lang ay itatapat mo lang yung susi doon sa nakasulat na seat at saka mo pipindutin itong button na to. At para mas secure ang motor mo, pag pinapark mo ay meron itong shutter lock. At yung itsura naman ng kanyang susi ay ito, medyo mahaba na rin siya. On the right side, meron rin itong mababaw na compartment. Dito naman sa kanyang gitna, mapapansin ninyo na meron siyang utility hook. Sa left side naman tayo tatayo, ito yung makikita natin. Meron din siyang front compartment, mababaw lang, at nandyan yung kanyang USB type na charging port. Ito naman ang itsura ng kanyang step floor o kaya mas kilala bilang gulay board. May mga design na rin yung kanyang plastic para mag-add naman sa friction sa ating footwear. Nandito pa rin naman yung kanyang battery sa kanyang flatboard. I-highlight ko nga rin na nagustuhan ko yung ginawa ni Motorstar dito sa kanyang underside. Bagay yung finish niya na glossy. Diyan nga kadalasan magandang lagyan ng sticker. Mapunta naman tayo dito sa kanyang pipe. Ayan po yung kanyang itsura. May Motorstar na nakasulat at meron na rin siyang heat guard. Yan naman po ay plastic. Pogi rin naman itong kanyang end cap. Maganda yung pagkaka-finish niya, kulay gray na may glitters. Sa atin namang cooling system ay naka-forced air-cooled pa rin siya, hindi pa po siya naka-radiator. Mukhang meron lang dahil sa kanyang plastic cover. Pansinin naman natin itong kanyang footrest, ditiklop po yan pero maliit lang para sa ating back ride. Kung tatayo ka naman dito sa kanyang right side, ayan po yung ating makikita, decals na napakalaki, M-Star. Yan yung isang distinguishing factor kung siya ba ay FI or carb. Para naman hindi madumhan or mabasa agad yung ating throttle body, mapapansin ninyo na merong nakahang dyan na plastic. And of course, to lessen the talsik ay meron na rin siyang built-in na mudguard. Ang atin naman pong upuan ay meron pa rin naka-engrave na Motorstar. Single tone lang to and medyo malapad na rin. Pogi rin ang finish nung kanyang carrier. Ang ganda nung pagka-glossy niya. Check natin itong kanyang fuel tank na may fuel capacity of 5.5 liters and fuel consumption of 35 to 40 kilometers per liter. Ito naman kanyang underseat compartment ay nasa 10 to 13 liters, maluwang na rin. Pero hindi po kasya dyan yung isang full face na helmet. Meron na rin itong built-in na helmet hook. Sa tingin ko itong kanyang bracket ay merong plug and play na top box. No need to buy, isalpak mo na lang. Isa pang napansin ko dito ay bumagay yung fairings niya dito sa kanyang ilalim saka dun sa kanyang bracket. Sa likod naman ng kanyang upuan ay may paper and tool organizer ka na. Down to the engine, meron itong engine type na single cylinder, single overhead cam, naka 2 valve pa lang to, air-cooled, GY6 and of course, fuel injected. In actual guys, kung makikita mo ito ay alloy po itong kanyang crankcase na may naka-engrave na Motorstar. At sa kanya namang braking system, naka-drum brake po siya. Ang gulong na ginamit ay may brand na Yuan Xing na may size na 90/90 by 14. Pasadahan naman natin ang kanyang suspension. Dito sa kanyang likod, naka-monoshock lang po. Ang kanya pong fender ay removable. Maangas na rin ang design at all LED na po. Sa kanyang maximum power, 6.8 kW at 7,200 RPM. We have 9 Nm of torque at 5,500 RPM. Ang itsura naman ni Easy Ride 150cl kapag tatayo ka dito sa kanyang likod ay ayan po, mabangis na rin. We are down guys sa ating final stage. Ito naman po yung ating look test. Kung gusto nyo pong magkaroon ng Easy Ride 150cl, gawin nyo na lang po akong reference. Ang height po natin ay 5'6". Ito po yung itsura ng motor. So para sa akin naman, hindi po siya nanliit. Bagay yung height natin sa kanyang height. Proportional kumbaga. Subukan nating ibaba. Ayan. So magaan lang na magaan. Pwede po siya pambabae. May center stand, may side stand pa rin po siya. Ayan, yung ating comfort sa ating pag-upo. Yan po yung ating angle ng ating paa. Medyo tiptoe po tayo, both feet. Pero abot na abot yan kahit sa mga medyo mas mababa pa sa akin. Doon sa kanyang turning radius ay hindi naman po compromise. Meron pa rin po tayong legroom. Ayan, maluwang na maluwang po siya. Isa sa maganda dito, meron din po siyang gulay board. Ayan, so kung mamamalengke ka, karamihan sa mga nakikita kong mga naka-click, nilalagay na lang nila dito, ano? O kaya pwedeng isabit dito yung pinamili, so okay na okay siya. Sa kanya namang meter panel, isa pa sa nagpasulit sa kanya ay digital na rin siya. Silipin naman natin itong kanyang harapan, front disc brake, ayan, naka-disc brake po siya, makapit. Yung disc brake ay mas better po kesa sa drum brakes, sa braking power. Suspension naman natin, ayan, malambot din yung kanyang suspension sa kanyang front. Same lang din dito sa kanyang rear suspension at malambot din po itong kanyang upuan. Malapad din siya.
Pag tinitignan mo kasi siya sa picture or sa video, medyo manipis lang siya pero malapad po yung kanyang upuan. Which means comfortable ka pa rin kahit na i-long ride mo to. So okay na okay pa rin siya. Sa upuan naman natin para sa ating pillion ride ay okay na okay pa rin. Maluwang pa rin siya. Sa kanyang rim kahit na naka-drum brake pa rin siya ay sobrang kapit. Ayan o. Pinupuweras ako na siya. Maporma na rin itong motor na to kasi makikita mo dun sa kanyang decals, sporty na rin siya, no? Poging-pogi na itong CL ni Motorstar ngayon. At isa pa sa gusto ko sa kanya ay all LED na po lahat ng kanyang ilaw. Plus meron pa siyang daytime running light. Ayan. SRP po naman natin sa motor na to is 63,000 pesos. With a minimum down payment of 4,950, meron ka nang maiuwing ganito kapoging scooter. Kung sa 3 years mo naman siyang kukunin, meron siyang monthly of 3,260. May rebate pa yan na 400 pesos kung maaga kang mababayad, kaya naman magiging 3,800 na lang siya. Pwede pa naman yung bumaba kung tataasan mo pa yung down payment mo. Para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman po si EasyRide 150CL sa inyo? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po dun sa comment section below. At sa mga napadaan po, do not forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok na yung link po ay nandyan sa description sa baba. At sana nag-enjoy po kayo at hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!